Unscathed vehicle is ready whenever you need it, Gian. Gian Vera stepped out of the elevator and walked straight outside the building. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng malamlam na liwanag ng papalubog na sikat ng araw na walang pagkabad mood niya at napalitan ng positibong pananaw. Her father always reminds her that sunset is not the end, but a prelude that a new day will begin and rays of hope will shine. Kaya sa tuwing takip silim may naalala niyang kanyang ama. Ilang buwan na rin silang hindi nakikita nito at nananabik na rin siya dito. Dahil distracted siya at nakatingin pa rin sa papalubog na araw, ay hindi niya namalayan isang lalaking kasalubong at nakabagaan sila nito. Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya at mabilis niyang naibalanse ang sarili. Shit, mahina siyang napamurat kagad na tumingin sa mukha na nakabanggaan. Her dark makeup made her frowning face even darker. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nagkabanggaan sila nito dahil hindi siya nakatingin sa daan. Pero alam niya rin na may kasalanan din ng taong nakabanggaan dahil hindi sila magkakabanggaan nito kung nakatingin nito sa daan. Gian, may problema ba? Narinig niyang tanong ni Felicity sa suot niyang earpiece. Konektado pa rin sila nito hanggat hindi sila magkakasama. Hindi sumagot si Gianna dahil nakatutok ang nakakunot niyang mukha sa lalaking kaharap. Imbis na magalit ito, ay tila may tuwa pa ito nang makita siya. Rain? How are you here? Gianna used Rain as her stage name when she was with the gang, her bandmate. Pero bukod kay Felicity na main vocalist nila ay wala na siyang ibang kabandmate na kasama dito sa Bogota. And she only uses Rain when she is performing. How did this guy know about that name? Imbis na sumagot ay tumaas lamang isang kilay ni Gianna at tumigpit ang pagkakahawak sa strap ng guitar case. Mahinang napatawang lalaki sa inakto niya sa kanilahadang palad. His soft yet deep voice traveled through Galia's ears. And it made her itchy. I think this is not just a coincidence that I met you here. In Bogota, it was fate that brought you to me. Sa pagkakataong ito ay si Gianna naman na mapaklang napatawa. Just a chance encounter, mister. I don't know why you knew my name. But I'm sorry, I don't know you. Hindi niya tinanggap ang palad na nakalahad at tinalikuran ito. Wala siyang pakialam kahit ang kagapuhan nito ay nakaka-attract sa kanya. Hindi niya gustong mahanging aura nito. Bahagya pa lamang siyang nakakalayo ng muling magsalita ang lalaki. Sa pagkakataong ito ay medyo lumakas ng boses ito at mas lalong klaro yung pakinggan. Kahit na voice con pa si Gianna, hindi niya papatulan ng lalaking ito. Even if it is just a chance encounter. I will still remember that I met you here, Rain. See you again soon. Binilisan niyang hakbang at hinayaan ng lalaki kahit naramdam niyang titig nito na nakasunod sa kanya. Samantalang dahil konektado pa rin ang tawag niya kina Felicity at Marcus, ay narinig ng mga to kung anong pinag-usapan nila ng estranghero. Who was that? Tanong ni Felicity. Why is he calling you with your stage name? Wala tayo sa Pilipinas. Paano niya nalaman ang pangalan mo? Is he a Filipino? Sunod-sunod na tanong nito na puno ng kuryosidad ang boses. Na is just a random guy. Hindi ko siya kilala at wala akong pakialam kung sino man siya. I'm going in. Back me up, Felicity. Hindi niya na pinakinggan at pinansin ang mga katanungan ng dalawa at pumasok sa building kung saan ang kanyang target. Once and for all, kailangan niyang patayin ang target niyang ito. Ang lalaking ito na mas kilala sa tawag ng Mr. Baron ay isang notorious drug dealer dito sa Bogota at pinapapatay ito ng kalaban nito sa negosyo. As long as Gianna killed her target, her job was done. There will be another cleaning team that will collect the body pero wala na siyang pakialam doon. Ang importante ngayon mapatumba niya ang target. Copy, Felicity answered and Gianna heard the clanking of the keyboard on the other side of the line. Mabibilis ang hakbang niya na pumasok sa loob ng building habang nakasukpit pa rin ang gitara sa kanyang balikat. Kahit na may scanner sa entrance ay hindi yun may detect dahil ang casing ng kanyang gitara ay merong device na siyang nakakapag-deactivate sa scanner para hindi malaman ng mga to na may baril siya sa loob. Ang nasa fifth floor ng building na ito ay musical instrument shop kaya hindi rin nakakapagtaka kung may bitbit siyang gitara. Give me the target's location, Felicity. Mahinang utos niya sa kaibigan nang tuluyang makapasok sa loob. Isa itong art center at sigurado siyang nanditong target para mangolekta ng paborito nitong paintings. Si Felicity ang kanilang tao sa likod ng computer at tulad ng maama nito,
Si Uncle Rex ay magaling din itong manghack ng computers or CCTV cameras. Samantalang si Marcos ay isang professional racer at sumasama lamang sa kanilang misyon kapag wala itong racing. Second floor, he is in the gallery room at may 2 bodyguard na nakabantay sa kanya. Imporma ni Felicity. Copy that. Bagamat mabibilis ang hakbang na tinungo niyang elevator patungo sa second floor. Sa mata ng ibang taong naruroon ay normal lamang yon. Ngunit ang kakaibang tingin ibinigay ng mga to sa kanya dahil sa ayos niya ay kinataas ng kilay ni Gianna. Mabilis niyang narating ang lugar na sinasabi ni Felicity. Nasa pinakadulo yun ng pasilyo at mukhang pribado dahil kaunti ng mga taong pumupunta doon at may ilang security sa nakabantay sa hallway. Guarded, have you taken care of the eye above? Tanong niya. Hindi siya maaring pumasok doon na nakaganito lang. Don't worry about it, Gian. I've taken care of it. Turn to the left and the second room is the utility room. May iniwang pampalit doon ang asset ko. Utos ni Felicity. Gumisi si Gianna at pasimpleng tumingin sa CCTV camera at kumindat. Alam niyang sinusubaybayan ni Felicity ang bawat kilos niya. Pagkatapos ay sinunod niyang sinabi nito at pumasok sa kwarto na sinasabi nito. Nang makalabas si Gianna, 20 minutos ang nakakalipas ay nag-iba ng ayos niya. Hindi lang pampalit ang iniwan ng asset ni Felicity kundi isang Glock 19 na ngayon ay nakastrat sa kanyang hita at natatakpan ng suot niyang bestida na hanggang baba ng hitang haba. Kulay pula yon at mermaid cut, kaya medyo ilang siyang maglakad. Ang pangitaas sa bahagi walang manggas at lutang maputi at malusog niyang dibdib. She even took off her heavy makeup and changed her lipstick to a deep red color. Mas lalong lumutang ang ganda niya nang wala nang makapal na eyeliner niya. Gianna, you are free to go. Wala na siyang kasama sa loob pero mukhang may iba siyang hinintay na bisita. Copy that, Felicity. Dumiretso siya sa kwarto ng target pero pinigilan siya ng bantay sa labas. I'm sorry, miss. This is off limits. Pigil sa kanya ng guard na matigas ng English. Matamis na nginitian ni Gianna ang dalawa at kinagat pang labi. I'm here for Mr. Baron. He called for me. Would you dare to stop me? Nilapit niyang katawan sa mga to at kitang-kita niyang nagningning na tingin ng mga to sa cleavage niya pero binaliwala niya yon. Sinamantala niyang tila pagkatulala ng dalawa at mabilis na pumasok sa loob. Nang makita siya ni Mr. Baron, ay nagdingning ang mata nito pero nasundan niya ng pagtataka dahil hindi siya nito ang inasahang makita. Gianna, we only have 2 minutes. The person Baron is going to meet is on his way. They're already. Hindi nawala ang ngiti ni Gianna sa sinabi ni Felicity. Kailangang hindi mawalang composure niya. Lumapit siya kay Baron at nilahad ang kamay niya. Good evening, sir. I am Aster. Bagamat nagtataka, tinanggap naman itong nakalahad niyang palad. You are. You're that knight, sir. Ani at pinisil ang kamay nito. Pagkatapos ibinitawan niyang kamay nito tinalikuran saka lumabas. Napaupo naman si Baron sa sofa na hawak ang leg na tila hindi makahinga. That's just right. Dahil umepekto ng lethal poison na tinusok nito si Gianna mula sa singsing niya nang makipagkamay ito sa kanya. It was just simple. Hindi niya akalaing sa wakas ay may mission na rin siyang napagtagumpayan. Oh, hindi. Kakalabas pa lang niya sa pintuan na may makasalubong siyang lalaki. The worst thing is, it was the guy from before. Ang lalaki na kabangga niya. Hindi niya alam kung namumukhaan siya nito dahil nag-ibang ayos niya ngayon. Wala siyang makeup pero maitim itong nakatingin sa kanya. Hindi ito pinansin ni Gianna at malalaki ang hakbang na umalis sa lugar na yon. Bago pa man mapansin ng guardia ng bagong dating na may nangyari kay Baron. Papasok na siya sa elevator nang marinig niyang sigaw ng isang guardia at marahil na nadiskubre na ng mga to na may nangyari sa amo ng mga ito. Mabilis pumasok sa elevator si Gianna at kagad na pinindot ang button upang kagad yung sumara habang kinokontak si Marcus. Damn, they're in pursuit. Get the vehicle ready, Marcus. Nagkakagulo na sa labas nang makababa siya pero mabilis siyang inaiwasan ang mga guardia at kagad na lumabas ng building bago sumakay sa nakabukas na sasakyan ni Marcus. Nang makita niya ng guardia, tinangka ng mga to na humabol pero walang panamang mga to sa mabilis na pagpapatakbo ni Marcus. Samantalang naiwang lalaki sa kwarto habang kaharapang wala ng buhay at bumubula ng bibig ni Baron ay mahinang napatawa pero madilim ang mukha na nagsalita. That girl is interesting. I'm sure as hell I will get her soon. Sino ba si Marcus? Wala nang masabi pa si Gianna sa lalaki dahil halos lumipad ang sinasakyan nilang sedan sa bilis ng pagmamaneho nito. Ginawa na nitong sports car ang ordinaryong sasakyan kaya mabilis itong nailigaw ang humahabol sa kanila.
Shit Marcus, wala na bang ibibilis ang pagmamaneho mo? Sigaw dito ni Felicity na namumutla ng muka. Ito ang nakaupo sa harap at bawat liko at iwas ni Marcus sa kasalubong na sasakyan ay sumisigaw to habang si Gianna naman ay tawa lang ng tawa sa likuran. Sa kanilang tatlo, si Felicity ang literal na nerd. Bukod sa kagandahan at galing nito sa computer at ang pagkanta sa banda nila, ay wala nitong ibang hilig. Kaya kahit ang sumakay sa mabilis sa pagtakbo ng sasakyan ay halos mamatay ito sa kakasigaw. Kung hindi lang naawa si Gianna dito, ay hindi niya sasawayin si Marcos sa pagpapatakbo nito ng mabilis. Gianna likes racing. Minsan ay sumasama siya kay Marcos kapag nagpa-practice to kaya naman binilan siya ng kanyang ama ng racing car. Sa tuwing wala siyang misyon at nasa bahay nila siya, parang magbakasyon ay motor at car racing ang inatapo niya. Unfortunately, she couldn't play professionally because of her job. We lost them. Gianna glanced at the side mirror. Nang masiguradong wala nang sumusunod saka lang siya nakampante. Kinuha niyang phone para mabigyan ng update sa kanyang Uncle Hervey habang nakikipagkwentuhan pa rin sa dalawa. That poison is really powerful. Hindi ko alam na segundo lang palang aabutin bago tumalab yun sa biktima. Proud nang umisi si Felicity. Of course, my papa developed and studied it carefully. Oh, I miss Doc Laksamana. Tukoy niya sa ama ni Felicity. Her father is a gay couple, but she isn't prejudiced against them. Suportado niyang mga to. Felicity is their biological daughter born through surrogacy. At dahil isa sa mga scientist ng CSS, si Doc Laksamana na ito rin ang nag-develop ng poison na ginamit niya sa kanila. Kaya mabilis niyang napatumba si Baron ay dahil may laso ng suot niyang singsing at meron yung maliit na karayom at nang tumusok yon sa biktima, ay agad nang pumasok ang lethality noon sa katawan ng biktima, dahilan para maparalisa to. Kaya bilib na bilib si Gianna sa ama ni Felicity dahil sa galing ng mga produktong ginagawa nito. Hindi mo ba nabalitaan? They will be in New York together with your brother, sabad ni Marcus. Normal ng takbo nito at papasok na sila sa eskinita kung saan ang club na pupuntahan nila para magtugtog kasamang kaibigan ni Gianna. Bakit parang mas marami kang alam tungkol sa aktibidades ng pamilya ko kaysa sa akin? Nakaismid na tanong ni Gianna. She leaned in the space between the driver and the passenger seat and glared at Marcus. Sabihin mo espiya ka ng aking inano. Mahinang napaubo si Marcus. Sinulapan siya nito sa pamamagitan ng rearview mirror bago tinutok ang tingin sa kalsada sa unahan. What? Of course not. Muli siyang napaismid. Don't give me that answer when you have that guilty look on your face. Asik niya saka bumalik sa pagkakasandal sa upuan. Dahil suot pa rin niyang pulang bestida, ay pinatungan na lamang niya ng jacket at nilugay ang buhok. Kinuha niya rin ang itim na eyeliner sa loob ng backpack niya at inahibilin kay Felicity at muling nilagyan ng mata. This is her get-up when she is playing guitar and she is not complete without it. When are we going to New York? Tanong niya habang naglalagay ng eyeliner. Early morning tomorrow, kaya pagkatapos ang racket niyo ni Felicity, susundin ko na kayo't diretso na tayo sa airport. You can sleep on the plane after that. Si Marcos ang sumagot. That's great, I'm not planning on staying here anyway. Ani at naalala naman ang lalaki nakita niya sa exhibition room. Ang nakasalubong na lalaki matapos napatumbahin si Baron. Hindi siya sigurado kung nakilala siya nito dahil nag-ibang ayos niya pero malakas ang inala niya na mumukhaan siya nito dahil sa klase ng titig nito. Hindi nito maaring malaman ko ng trabaho niya lalo pat siya ang pumatay kay Baron. Hindi niya alam kung saan siya nito nakitang tumugtog. Pero kung isang Pilipinong lalaki ay mas lalong dapat niya itong iwasan. Anyways, what about that Sian guy? Yung binigay mo sa akin impormasyon kanina? Tanong niya kay Felicity nang maalalang usapan nila bago pa sumabad si Marcus. Tungkol sa kanyang ina. Is he our next target? Huminto sa sakyan sa tapat ng entrance ng club at sabay na bumukas ang pintuan at bumaba silang dalawa ni Felicity. Dahil hindi na masasama sa kanila si Marcos ay nagpaiwan ito dahil may sarili daw itong lakad. Hindi na nila kailangang alamin dahil babae lang naman ang hahanapin nito. Men can't live without a woman. Said Monroe, yes, siyang next target mo but information about him is vague. Kaya mata lang at buhok ang naibigay sa description dahil walang makitang larawang pinakitang kabuuan ng kanyang mukha. Felicity explained while they walk inside the club. Pasimpleng tumango si Gianna. Ang gitarang dala-dala niya kanina pinahati na ni Tito Felicity para ang bali niya nakalagay doon ay nasa safety na. Tapos na rin naman ang mission nila dito kaya kahit na bereta lang ang dala niya ay ayos na yon sa kanya. Give me more information about him when you have it. Is he on our priority list? Umiling si Felicity.
No, Uncle Harvey told me to just keep him aside for now. He will keep us updated once we're in New York. Dahil unang pumasok si Felicity, ito ang kumausap sa bouncer na kagad naman silang pinapasok. Mukhang naghihintay ng mga to sa pagdating nila. Mamaya pang tugtog nila kaya inihatid sila ng waiter sa isang private booth para makakain dahil kanina pa walang laman ng sikmura nila. Pagmamayari ng kaibigan nilang club na ito na kahit maaga pang oras ay puno na kagad ng mga parokyano. Kahit 2 palapag ang club at malaki yon ay halos punuan ng lahat ng upuan na nasa labas. Habang iniikot ni Gian ang tingin sa loob, hindi niya mapigilan ang sarili na maramdaman at tila may matang nakatitig sa kanya. Huminto siya para hanapin kung saan nanggagaling ang tingin na yon, pero sa dami ng tao ay wala siyang mahanap. Gian? Nilingon siya ni Felicity nang makitang hindi siya sumunod dito. Mabilis siyang naglakad pasunod dito pero hindi pa rin mawala ang hinala na may nakamasid sa kanya. Please wait for a moment. The food will be served soon. Madam will come later after she finishes her work, sabi ng waiters bago tumalis. Tumango ang dalawa at habang naghihintay, kinuha ni Gian ang phone para aliwin ang sarili niya. Habang naghihintay to pero may kumatok sa pintot ng bumukas yon, isang waiter na pumasok. Ma'am, someone is gave this to you. He wants you to perform this later. Nangunot ang noon ni Gianna sa narinig. He? Who is he? What is the man from before again? Nanatiling pagkakakunot ng noon ni Gianna habang nakatingin sa waiter na may dalang maliit na piraso ng papel. Tinanggap niya yon bago pa man mangalay ang palad nito saka tinaboy palayo. On the paper, her name Rain was written on it. Lumapit naman ng upo si Felicity sa tabi niya at iniwan ang ginagawa nito sa laptop para makiusyoso. Who was that? May nakilala ka na kagad dito? Nakaangat ang isang kilay na tanong nito. Napaismit si Gianna. She crumpled the paper and took her lighter before burning it inside the ashtray and taking out a stick of cigarette. Nilagay niya yun sa bibig pero hindi niya sinindihan. Napunong isip niya ng mukha na lalaking patuloy na pinagtatagpo ang kanilang landas. If my conjecture is correct, he would be the guy who I bumped into earlier. Hindi ko alam kung nakilanlan niya ako nang makasalubong kaming muli matapos kong patumbahin si Baron. At kung siya nga ito nagbigay ng papel, malaki ang chance na hindi simpleng fate lang nagpagtatagpo namin. Nawalang ngisi ni Felicity. Do you suspect that he is our enemy? Mabilis siyang umiling. He doesn't look that way. Nagtataka lang ako kung paano niya nalaman ang alias ko. Sinilyapan niya si Felicity. As far as I can remember, I use Rain when we perform in PH only. Sa tingin mo isa siyang Pilipino? Kung oo, ibig sabihin, nandun siya sa sis bar sa tuwing nagpe-perform tayo. But he's here. Tinalikuran siya ni Felicity at muling bumalik sa harap ng laptop nito. She may be acting like a nerd, but when this friend of hers is on stage, she's a complete rockstar. Anong masama kung nandito siya sa Bogota? Malay mo naman at nagbabakasyon lang din. Hindi na may miss si Gianna at tuloy na sinindihan ng sigarilyo. She doesn't always smoke, only when she is happy, stressed, or upset. Pero ngayon relax lang siya. Sa katunayan masaya siya dahil naisagawa niyang maayos ang mission niya. It's just that, Felicity, totoo bang sinabi ni Marcus? Did my mother really told him na kapag nabigo ako sa mission na ito, titigil na ako sa CSS? Sumandal siya sa sofa at malalim na nag-isip. She loved her job. She loves being in the field doing dangerous work. Lahat ng kailangan niyang matutunan niya natututunan niya. Firearms, hand-to-hand combat, bombing, or any hacking. Marunong siya noon dahil gusto niya maging katulad ng kanya ang maatina. But her father always reminds her, kailangan niya mabuhay na may sariling daan. She needs to walk her path, not just follow behind, and she will be successful. Mariin siya humitit ng sigarilyo at mara sa binugang usok at tumingala sa kisame. Malamlang ilaw sa labas sapat na upang makakilo sila ng maayos. Hindi na nakasagot si Felicity dahil bumukas ang pintuan at nilawanan ng kaibigan niya si Black. Ang alias nito, hindi kagad pumasok si Black dahil may kausap pa to sa labas. At natumingin nito si Gianna. Nagtagpo mga mata lang ng kausap ng kaibigan. The smoke spiraled in front of her face and her eyes looked hazy. Ganun ang itsura niya na magtamang mga mata nila. It was the guy she met earlier. May gulat na bumabadha sa mukha ni Gianna pero kagad yung napalitan ng inis ng kinindatan siya na lalaki. Mukhang magkakilala to si Black dahil nagtatawanan ng dalawa habang nag-uusap. Ilang sandali pa'y pumasok na si Black at sinara ang pinto sa likod nito. Malapad tong umiti nang makita silang dalawa ni Felicity. Isa din tong Pilipina na nakapagtrabaho dito sa Bogota. At dahil mahilig pa rin tong tumugtog at tumawit, nagpatayo rin ito ng sariling club at nang mabalitaan nga ito nandito sila sa Bogota, ay nimbitahan sila nitong bumisita sa club nito at tumugtog. Hindi alam ni Black ang tunay na dahilan ng pagpunta nila sa Bogota.
dahil hindi nito alam kung anong tunay na trabaho nila ni Felicity. Ang sinabi lang nila dito ay nagta-travel sila. Salamat naman at pinaunlakan yung hiling ko. Ang akala ko hindi na kayo magagawi dito sa munting club ko. Maya-may pumasok ang waiter dala-dalang pagkain nila. Hindi umiinom si Gianna kung walang laman ang sikmura niya dahil madali siyang malasing, pero hindi pa rin niya mapigilan ang sarili at kinuha ang bote ng beer na dala ng waiter at kaagad na lumagok. Gianna, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kumain ka na muna bago uminom? Kaagad na saway ni Felicity na makitang ginawa niya. Hindi niya ito pinansin at sinagot si Black. Misa lang kaming pumarito. Hindi naman siguro maganda kung hindi ka namin pagbibigyan. It is also an exposure to us. Mahina siyang napatawa. Gusto niya itong tanungin kung kaano-ano itong lalaking kausap ito sa labas, pero ayaw niyang malaman ni Felicity na masyado siyang interesado sa isang estranghero. That's good then. Hanggang kailan kayo dito? Bakit hindi kayo sumama sa akin bukas para... we have to leave early tomorrow. Gabriel will be receiving a prestigious movie award tomorrow night in New York. And Aunt Collie want us to come. Biglang sabi ni Felicity bago pa matapos ni Black ang ibang sasabihin. Nang marinig ang pangalan ni Gabriel ay nawalang saya sa mukha ni Black at kaagad naman yung napansin ni Gianna. Tinapik niya ito sa balikat habang isang kamay na may hawak na sigarilyo na unat ng ashtray upang itapon ang upos nun. Forget about him. Hanggang ngayon ba nagsisisi ka pa rin? Alam ni Gianna kung ano nangyari dito sa kapatid niya, pero ayaw niya mangialam sa mga to dahil may sarili ng buhay ang mga to. Ang tanging magagawa niya lang ay magbigay ng payo. Hindi na rin nakatiis si Felicity, tuluyang iniwan ng laptop nito saka sumali sa usapan nila habang kumakain. They talk and reminisce until it was time to play on the stage. Hindi nagsisi si Gianna na tumugtog siya dito dahil na-enjoy niyang kasiyahan ng tao. Hanggang sa matapos silang tumugtog, hindi na walang ngiti sa kanyang labi. It was 1:30 when they decided to go home. Nakainom silang pareho pero dahil nakaabang na si Marcos ay wala silang magiging problema. Fuck! Napamura si Gianna na makaramdam ng tawag ng kalikasan. Mauna ka na sa kotse. Susunod na ako. Kailangan kong magbanyo. Tumango si Felicity pero hindi pa rin maiwasang tumingin sa kanya na nag-aalala. Sigurado kang kaya mo? Gianna raised her fist and gave thumbs up before going back in. Kahit na maraming nainom niya, hindi siya lasing kaya diretsong lakad niya papunta sa banyo. Malaki at elegante ang club ni Black at pawang mayayaman ang mga customer na pumupunta. Pero dahil sa mga nakainom ay hindi pa rin maiwasang magingay ang mga ito. Nasa koridor na siya at patungo sa banyo na makita niya nagkukumpulang kalalakihan at tila may kaaway ang mga ito. Hindi siya tumigil sa paglalakad at hinayaan ng mga ito. Total, hindi naman siya binigyan ng pansin. Pero nang pasimple siyang lumingon sa mga ito, ay nakita niya kung sinong biktima ng pambubugbog. It was the guy from before. Black's friend and the guy she bumped into quite a few times. Anong gagawin niya? Kung Pinoy nga ito, hahayaan niya ba isang kababayan na bugbugin ng mga parokyano?